Sa unang tingin, malawak na pala yan. Pero hindi. Taniman ng sibuyas at bawang sa tabi ng napakalinis na kailugan na matatagpuan dito sa Caranglan, Nueva Ecija. Ang parke at palaisdaan na dinadayo sa Valenzuela City ang tinatawag na Tagalag. Yan ang mga lugar na pupuntahan natin at ang ibang kwento ng ating pag-iikot sa buong Luzon. Baka maubos mo naman kay Kuya Richie. Ay, kasi mo to? Kanya. Wala kang gano'n? Wala tol eh. Ew. Ang yabang mo pa rin. Yeah, I'm boy first time out under the stars with the rhythm of nature. We'll raise our guitars, hearts beating like thunder. Bago natin simulan ang kwento ng mga kaganapan sa pag-iikot natin ng bansa, kahit na gabi, samahan niyo muna ako magkape. Okay mga first timers, nandito tayo ngayon sa Malolos, Bulacan. Bibisitahin natin ang bagong negosyo ng ating kaibigan, ang ating kuya sa Good Vibes, si Kuya Richie, also known as Agrimoto. Sino ba nakakaalam kay Agrimoto? Sino nakakilala sa kanya? Ikaw Mal, kilala mo siya? Yes. Siyempre, kaibigan natin yun. Hindi. Si Agrimoto ang gumawa ng kanta natin na Van Life Trip mga first timers. And karamihan sa mga kanta na available sa, pwede niyong pakinggan sa Spotify is si Kuya Richie, si Agrimoto ang gumawa niyan. At dito sa likuran ko ay nandito ang kanilang bagong cafe na nagngangalang Patio Cafe. So aalamin natin ngayon kung ano ang pwede natin kainin ngayon pang dinner at magkakape tayo for sure. Gustukin muna natin at kamustahin muna natin siya. Kasi baka mamaya niyan hindi na siya nagka-camping ba? Baka wala na siyang camping life ba o personal life kasi nga baka ginugol niya ang kanyang buhay at buong oras na dito sa kanyang bagong negosyo, di ba? Mahilig sa kape, so nagpatayo ng coffee shop, di ba? Tara, paano tayo? Alright! Ayun, hi! Coffee shop. Ayun. Parang Julius Babaw tayo ah. May pa-welcome pero scripted. Ayan. Kuya Chi, napakaganda ng lugar mo. Ang bango. Salamat sa pag-appreciate si Mrs. ang nag-develop niya. Ito ang dahilan kung bakit wala ka ng camping. Wala na. Babantayan mo na magkakape ko hanggang gabi, hating gabi to. Pero pansin niyo mga first timers ha, dito sa labas, ano ba tawag doon Kuya Chi? Yung concept natin. Yung Concept. concept. May mga camping table, may mga camping chairs. Isa pa to Kuya Chi sa dahilan kung bakit ganyan yung concept is dahil nga mahilig ka mag-camp. Siyempre, na-influensahan mo ako. Siyempre, kaya kailangan maraming camping chair para mag-enjoy yung mga naman fellowship natin, yung mga ginagawa sa gabi, magkwentuhan. Tama. Maganda yung camping chair talaga. May mga books dito na para sa mga mahilig magbasa. At saka sa panahon ngayon, hindi lang tayo Kuya Chi na may mga edad ang mahilig sa mga ganitong klaseng concept. Pati yung mga kabataan ngayon, yung mga Gen Zs, attracted sila sa mga ganitong klaseng concept ng mga cafe na maliwanag sa gabi, yung tipong masarap tambayan. Naingganya sila sa umupo sa mga ganyan setup. Yung yung lugar, ano siya eh, inviting at sabihin na natin yung madalas yung ginagamit na Instagrammable ba? Salamat. Maganda siya sa picture. So, order tayo ngayon kung anong, lahat naman ito masarap. Yes. Oh, syempre magbubulahan kami dito niya Kuya. Hindi, syempre. Sbarro, inspired baked CD. Sarap niya. Lahat naman yan ay inaral yan bago i-serve sa atin. So, syempre masarap yan. Ipili tayo ngayon ng dinner natin. Baka maubos mo naman kay Kuya Richie. Ay, kasi mo to? Kanya. Kung sakali man na taga Malolos ka at gusto mong magkape o tumambay or chill sa gabi, bisitahin mo na itong Patio Cafe ng Kuya Richie natin. May page sila sa Facebook at pwede nyo rin naman i-Google Maps. Kamusta nyo na lang ako sa kanya ha? Kapatimpla pa. Sinip niya na. Hindi, pinapatikman niya kasi. Akala ko, dito. Kay Kuya Richie pa yun. Get, ow! Parang kamukha mo na si Rochelle Pangilinan sa itsura mong yan. Nagpakulay na ng buhok. Dito yung kulay ni Rochelle na. Mga first timers, yung yung mallet cut ko. Wala na. Posporo na ako ngayon.
Pero kapag humaba to, ay babalik naman ulit yung long hair. Hindi, talagang tinatalo ako ng mga babae. Nanay ko, anak ko, si Prisha, ayaw na ganang buhok, ako lang ang may gusto, doon ako masaya. Sila pa rin palagi ang nagwawag. Haba pa rin yan, Oh, matatapos yung loop natin, nahahaba ulit to. Tapos please lang, huwag niyo muna akong pakukupitan ng ano. Ipapatrim ko lang kasi doon ako nakakakuha ng confidence. Hindi, joke lang mga first timers. Kasi talagang planado naman talaga yung pagpapagupit ko at pag-makeover niya. Hindi lang siya ngayon makatanggal ng sunglasses niya kasi ginawa yung mata niya, yung kilay niya. Nagtutusok-tusok. Mga trip niyo sa buhay mga babae kayo. Hindi kayo makontent sa anong meron kayo. Ay, hindi First time ko nga eh. First time ba? Oo. Oo, nagsisisi ka? Dapat eh. Hindi, kidding aside mga first timers, talaga yun ay planado at gusto nating i-shout out MK Beauty Salon na located sa Caloocan kay Ma'am Mira na inimbitahan niya tayo sa kanyang parlor yun, di ba mahal? At andito na tayo ngayon mga first timers sa MK Beauty Lounge and Wellness na yun nga, dahil nga maglulup tayo, syempre kahit sabihin natin na yung galawan natin is laging outdoors, eh kailangan din natin maging presentable ba na hindi, actually siguro ako lang iniisip ni ma'am kasi nga mukha ako laging pagod, mukha lang ako laging hulas. Ganyan. So ayun, maraming salamat kay Ma'am Mira tsaka sa kanyang husband na inibitahan niya kami para i-makeover ba. Kinulayan yung buko, nagkanda, wala na yung mga uban-uban ko, yung mga white hairs ko. At si Prisha nagpakulay ng buhok. Kumukha sa Sherry, di ba? Yung singer, Sherry Reyes. Nagpaayos ng kilay at nagpaayos ng pilik mata. So hindi ko alam kung ilang araw aabutin bago siya maging confident na hindi magsuot ng sombrero at magtanggal ng sunglasses. Pero syempre, it takes time to heal yung mga pinagagawa sa kilay niya. Pero maraming salamat sa MK Beauty Salon na sobra-sobra yung pagkikater nila sa amin, as in buong salon na ginugol yung kalahating araw at inabot na kami ng gabi para i-makeover yung mga sarili namin. So parang napansin ko na parang walang nagbago sa akin. Shoutout din sa lahat ng mga staff na sabay-sabay kami nag-lunch, nag-Korean food kami. So maraming salamat po MK Beauty Salon. Mira, thank you. At hindi lang yan ang mga kaganapan dito sa Bulacan nung tayo ay nag-stop over dito. Ngayon naman ay pupunta tayo ng Valenzuela. Meron tayong isang pupuntahan doon at bibisitahin natin ang ating mga kaibigan. Sabi ko nga, ang Philippine Loop natin mga first timers is hindi ito yung gumagawa tayo ng literal na loop, yung ginuguhitan natin yung mapa ng ating bansa. Loop na sanga-sanga na kung saan hindi natin matutukoy kung saan yung mga lugar na pupuntahan natin. So kung saan yung trip natin puntahan, yun ang pupuntahan at dadayuhin natin. At isa sa mga side trips na gagawin natin mga first timers sa episode na to is from Malolos, Bulacan ay bigla tayong nandito ngayon sa Valenzuela dahil imimit natin ating kaibigan na si Mayor TV at si John Engero along the way. Mga tol, kamusta kayo? Okay naman tol. Cool lang tayo tol. Cool lang. Bakit ganito yung sasakyan natin? Hindi natin dadalhin si Bukbuk. Sinetoy. Sino ito ba to? May pindutan kasi to na nag-change color. Ang galing naman pala na Netoy. Ito yun, no? Oo. Wala kayong ganon? Wala tol eh. Ew. Oy. Pero parang si Netoy nga, naniniwala ako eh. Oh, Kasi ang yabang mo pa rin eh. So may mga activities kaming ginagawa. Oh, parang Agad yan. kami. Ganun lang. Ang titrinyo. Side hustle ulit pero kukwentuhan ko kayo na maikli lang. Ang bandang T3 nyo ay nagsimula na mag-recording ng first single namin. Naglaan kami ng isang araw para dito. Gamitin mo yung American. Ito yung talagang pinaka-main na At yan yung dapat yung abangan dahil malapit nang ilabas yan sa inyo at maririnig nyo na kung ano yung kantang ginagawa namin ngayon. It's a different story na, pero ma-upload naman natin yan sa Facebook kung ano yung mga kaganapan sa bawat lakad na meron kaming hinihintuan. At ngayon, isa sa pupuntahan natin mga first timers ay ang Tagalog. Dito yan sa Valenzuela, kilala at sikat na tinatambayan ng mga lokal ng Valenzuela
napuntahan na natin ito dati, pero gusto ko lang balikan para makita ko lang yung changes at first time ni Prisha na mapunta sa Tagalog. Yan, pinayagan tayo ng mga kapulisan dito na mag-park dito sa loob ng isang park din, private park, pero pinayagan nila tayo eh. Thank you po. Ang alam ko po pwede mag-fishing dito sa lugar na to eh. Ay mga mangingisda rin kasi dito kasi itong mga fish ponds na nakikita ninyo ay kadugtong to mga first timers ng Hagonoy, Bulacan. And from Hagonoy, Bulacan is connected dito sa Manila Bay. So may mga locals dito na ang ikinabubuhay talaga ay ang pangingisda, kahit sabihin natin na nasa tabing syudad o mismong nasa syudad ang Tagalog na ito. Yan yung mga kawain na binababa, di ba? Na Gagawing ano? Ganyan, para tumibay. balsa, no? Balsa. May mga uwak na naman. Hindi naman siguro agresibo yung mga yan, oh. Hindi ko alam. Pag may uwak talaga, natatakot ako magpalipad ng drone. Wait lang. Gusto mo maghanap tayo ng ano? Pagkakapihan lang natin. Pero maglakad-lakad. Okay mga first timers, welcome to Tagalog. Dito yan sa Valenzuela City. Outskirt ng Valenzuela City. Mas dumami ngayon ng mga kainan dito. Actually, dati yung mga first timers ay hindi pa ganito to. Nagsisimula pa lang itong Tagalog na to. Ay napuntahan na natin. Siguro sabihin na natin mga 4 na beses na nating napuntahan na itong lugar na to. At every time na pumupunta tayo dito, napapansin ko yung mabilis na pag-unlad nung pasyalan na to. At itong susubukan nating lugar, titignan natin kung bukas. Pero the last time na pumunta ako dito is si Becoming Filipino ang kasama kong kumain dito at parang hindi siya bukas. Nay, bukas po ba kayo? Sarado? Ah, sarado? Nandito at wala. Oh. Sarado pala. Sige po, sarado. Salamat po. Sarado, sayang. Ang ganda sana dyan. Masarap kumain dyan eh. Pero kape ang hanap natin. Ganda ng mala. Nire-repair nila yung mga ano. Pero ito yung binababa dun, no? Ito yung gagawin nila mga sa ganito, no? Kasi ang kawayan na binababad sa tubig bago gamitin ay mas matibay siya kaysa sa pagkaputol ko-construct agad siya sa kung ano man. Mas tumitibay siya kapag binababad. Labas tayo, sayang. Sarado pala. Gusto mo lugaw? Ikaw, tikman mo. Lugawan ni Bunso. Hello po. Order po kami nanay ng ano, lugaw ni Bunso. Sige pa. Tokwat baboy po tsaka lugaw. Yun po no. Ilan tong lugaw? Isa lang din po. Apo, dito po kami sa likod. Okay. Tara. So may dining dito sa likod. Malamig dito, ah. Okay nga. Ang ganda nung vibe dito. Pag gabi to, buhay na buhay to dito. Balik tayo dito. Paggabi. Gabi. Oh, gusto ko makita yung liwanag meron. Lugar na hindi lang para sa mga mahilig mag food trip, mahilig gumimik sa gabi, yung mga mag-beer dyan. Ito ay lugar din sa araw. Kapag araw, opo, salamat po. Ay lugar din ito ng mga health conscious ba? Kasi marami mga nagja-jogging dito. Kasi may mga kaibigan tayo dito na nagja-jogging tuwing umaga. So meron tayong hint kung ano yung mga isdang pwedeng mahuli dito. Tilapia. Ganyan kalalaki. Topat baboy at lugaw. Total, maaga pa naman. Magte-10 pa lang ng umaga. Pasok pa rin to sa oras na kain natin. Ay, thank you po. Ate, salamat po. Lugaw ni Bunso. Lugaw pa lang. Para nang merong sahog. Masarap. Tayo. Dito ako na magpapalipad. Okay mga first timers, sa pagpapatuloy ng ating biyahe sa ating pag-iikot ng Pilipinas at kasalukuyang ginagawa natin mga first timers ang pag-iikot natin sa Luzon Lake ay ngayon ay nasa Nueva Ecija tayo ngayon at alam nyo ba kung saan tayo patungo? Dadaanan ulit natin ang Cagayan Valley mga first timers, ang Nueva Vizcaya. Alam nyo kung bakit?
dahil nagbago-bago na ang mga ruta namin. At sabi ko naman sa inyo dati na itong Philippine Loop natin ay wala tayong susundin ditong rules kasi malaya tayong gagawin ito kung saan natin gusto pumunta. Nagkataon mga first timers na ang pupuntahan natin ay kailangan nating dito dumaan. Kaya ngayon ay magpa-pass through ulit tayo ng Nueva Vizcaya. Dadaanan ulit natin yung hometown natin dito sa Nueva Vizcaya. Binayayaan tayo na napakagandang panahon. Ang klima natin ulit dito ay malamig ang simoy ng hangin, bagamat ang araw ay medyo mainit na tumatama sa balat, pero ang importante yung hangin malamig ulit. So bumalik ulit tayo sa malamig na lugar at tayo nga ay kasalukuyan na umaakyat hanggang sa marating natin yung boundary ng Nueva Ecija to Nueva Vizcaya. Huwag kayong maglala kasi hindi naman tayo magtatagal. Wala naman tayong ibang gagawing episode dito sa Nueva Vizcaya kasi nga dinaanan na natin to at isa pa taga dito tayo. Kaya ang kasunod na mga kwento nito is Isabela na going to Tuguegarao. Sa mga first timers, i-announce ko lang sa inyo na ahead of time ay kami ay mag-a-announce mga first timers ng aming pupuntahan. Hindi pa namin masabi kung saan yung exact location natin. For example, sinabi namin nasa Isabela kami ng ganitong araw. Andiyan lang kami mga first timers sa Isabela, paikot-ikot lang kami. At mag-a-announce kami na kung saan-saan tayo, kung saan tayo magkikita-kita para mag-meet up at para dun sa mga gustong bumili ng merch natin, yung sa amin, kay Boy First Time at yung kay Camp PH na kung saan, ngayon ay ka-convoy na natin siya mga first timers sa likuran. Kasama na natin ating kaibigan na si kay Camp PH sa ating journey na ito. Kasalukuyan natin nakikita dito sa drone shot natin ang malinis na kailugan. Dito yan sa zigzag ng mga kalsada na paakyat ng kabundukan. Masasabi ko na ito talaga yung pinaka the best time of the year na malinis talaga ang kailugan. Dito sa drone shot nakikita natin marami pala dito mga taniman, which is dati kasi dinadaan-daanan lang natin to, hindi naman tayo nagkakaroon ng chance para, hindi lang talaga ako nagpapalipad ng drone kapag dumadaan dito dahil itong daan na to pabalik-balik lang naman tayo dito. Wala tayong ginawa kundi daanan pauwi, pabalik, pauwi, pabalik. Yun lang naman ang nakasanay natin gawin dito. Ang daanan lang palagi ito. Pero dito sa drone shot nakikita ko na ang daming taniman mga first timers. Alam nyo kung ano yung nakatanim na yan dyan? Ang mga nakatanim dyan mga first timers, kung unang tingin mo akala mo pala yan, pero hindi. Ang mga nakatanim dyan yung sibuyas at bawang. Bawang at sibuyas ang alternate na tinatanim nila. Kumbaga alternative or isa sa mga tinatanim na mga locals dito mga first timers kapag natapos na yung season ng pagtanim ng mga palay. And then kasunod nun, depende kasi sa panahon mo, tag-ulan o tag-init. And then pagkatapos ng harvest ng mga palay, doon naman sila next na nagtatanim ng mga sibuyas at bawang. Kaya kung kayo ay paakyat ng Dalton Pass from Nueva Ecija, ay makikita nyo na talaga yan mga first timers na kaliwat kanan dito sa kalsada ay napakadami nagbebenta ng mga bawang at sibuyas at napakamura lang talaga. Sa sibuyas, isang sako 200 pesos or mas mura pa, ganun kamura. Ang laki na naidadagdag ng drone shot sa pag-appreciate mo sa mga lugar na dinadaanan natin mga first timers. So parang iba yung perspective ba? Parang busog na busog ba yung mata mo? Kayo mag-alala, sisipagin ko magpalipad ng drone para ramdam na ramdam nyo ba? Ayun ang huling bayan ng Nueva Ecija mga first timers, papasok ng Nueva Vizcaya or Cagayan Valley is bayan ng Caranglan. Yun yung pinakahuling town. And then kapag pumasok na kayo ng Cagayan Valley or Nueva Vizcaya, ang pinakaunang town na sasalubong sa atin ay Santa Fe.
At sa pagitan ng dalawang bayan ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya, ay dito nyo matatagpuan ang Dalton Pass Shrine. Nakapasok na tayo sa Cagayan Valley ulit. Pansamantala nating iniwan na ang Nueva Vizcaya. Bro? At mula sa episode na to, expect nyo na ang mga random adventures natin habang nag-iikot tayo ng Luzon. Next stop, Isabela. Pagkita-kita tayo dyan.